Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, kunin mo natin itong akida. So in chapter 18 sa Kitabut Tauhid, Babu Qaulillahi Ta'ala, ang kabanata tungkol sa sinabi ni Allah, Innaka la tahdi man ahbabta. Tunay na ikaw ay hindi naggagabay sa sino mang mahalin mo, o sino mang minahal mo, o sino mang gusto mong magabayan. Ibig sabihin, si Allah ang tunay na naggagabay. Kaya ang tao, ang trabaho niya ay ang magparating lamang ng mensahe ni Allah. Wala siyang obligasyon magpamuslim, wala siyang obligasyon manloko, manlinlang, o pumilit sa mga tao na magmuslim. Yun lang, magparating sa kanila ng mensahe ng Islam. At nalaman natin ang sababun nuzul ng aya na ito ay ang tungkol kay Abu Talib, na sa kabila ng matinding kagustuhan ni Propeta Muhammad SAW na siya ay magmuslim, hindi siya talaga nagmuslim. Isang hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Sa'id bin Musayyib. Lamma hadarat Abu Talib al-wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Nang naghihingalo na raw si Abu Talib, ay pumunta sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre nangyari ito sa 10 taon pagkatapos ng Be'tah, pagkatapos ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama raw ni Abu Talib doon, kumbaga nandun kay Abu Talib si Abdullah bin Abi Umayyah at si Abu Jahl. Faqala lahu ya am, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Abu Talib, ya am, o aking uncle, kul la ilaha illallah, sabihin mo, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Kalimatun uhaju biha indallah. Na kapag sinabi raw ito ni Abu Talib, ito ay pananalita na mamamagitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah para kay Abu Talib sa pamamagitan ng la ilaha illallah. Faqala, at sinabi nung dalawa, sina Abdullah bin Abi Umayyah at si Abu Jahl, kausap nila dito si Abu Talib. Atargab an millati Abdul Muttalib, ayaw mo ba sa relihiyon ni Abdul Muttalib? Inaayawan mo ba ang relihiyon ni Abdul Muttalib? So dito yung salitang targab, ang karugtong niya na harf ay an. Kasi sa Arabic, maaring magbabago ang kahulugan ng mga salita depende sa kung ano yung harf na madurugtong sa fi'il. Okay? Parang sa English, bawa, magkaiba yung inline sa online. Yung inline nasa pila. Yung online nasa internet. So ganun din. Sa Arabic may mga ganung salita. Pero kapag sinabing targab fihi, targabu fi, ibig sabihin naman kabaligtaran, gusto. So magkabaligtad yung kahulugan. Okay, so babantayan nito ng tao. Dapat. At targabu an millati Abdul Muttalib, ayaw mo ba sa relihiyon ni Abdul Muttalib? Sabi ng dalawa. So kumbaga sa pagkakataong ito, nag-aagawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sina Abu Jahl kung
sino ang higit na paniniwalaan ni Abdul Muttalib o ni Abu Talib na naghihingalo. Fa'aada alayhin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sinabi niya kanina, pero yung dalawa, ganun din. Inulit lang din nila yung sinabi nila. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. At yun nga, ang huling nasabi ni Abu Talib bago siya namatay, ay siya ay mamamatay nga. Kumbaga, ang gusto niya ay ang relihiyon ni Abdul Muttalib. Ibig sabihin, hindi siya nag-Muslim, hindi siya nag-shahada. Sa kabila ng katotohanan na naniniwala si Abu Talib na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah, pero hindi siya naniwala na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Walang saysay. Walang saysay ang kanyang pagkilala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Kulang, kumbaga, sa shahadatain. Yun nga, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Ang huli niyang sinabi, siya ay nasa relihiyon ni Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. At tumanggi siya na sabihin ng la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak malam annahu anka fa anzalallahu azza wa jalla. Ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang namatay na si Abu Talib, sinabi niya, tiyak na hihingi ako ng tawad, malam anha anka. Liban na lamang na ipagbawal ito ni Allah. So hanggang sa huli, ninais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maligtas si Abu Talib. Pero nga, sa pagkakataon din na yon, bumaba ang aya, ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Hindi marapat sa propeta at sa mga nanampalataya ang humingi ng tawad para sa mga musyrikin, para sa mga nagtatambal kay Allah. Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Ang karugtong ng aya, kahit pa sila ay malalapit mong kamag-anak, matapos na maging malinaw na sila ay kabilang sa mga mananahan sa impyerno. Sa pinagbawalan siya ni Allah na humingi ng tawad para kay Abu Talib. At syempre, ito ay kaida sa akida, bawal ito sa lahat. Kasi direktang ang nababanggit dito, bawal, hindi marapat para sa propeta at sa mga nanampalataya. Ang ihingi ng tawad kay Allah para sa mga hindi mananampalataya. At actually, sinasabi pa nga ng mga scholar, hindi lang ito applicable sa patay. Kahit sa buhay. Kahit ang buhay may pagkakataon pa inshallah na mag-Muslim, hindi tayo kumbaga maaring hihiling kay Allah na mapatawad sila sa kanilang kasalanan. At sinasabi pa nga ng ibang mga scholar, kumbaga dun, kung paghihigpitan natin, panghawakan natin na mahigpit ang akida, hindi rin tayo magdudua para sa kuffar. Halimbawa, magdudua tayo para sa kuffar na gumaling siya sa sakit niya, magtagumpay ang kanyang negosyo o ano paman. Pero pinahintulutan nila unang-una, manalangin tayo ng gabay para sa kanila. Yun pwede. Kung dudugtungan natin ito ng iba pang bagay, pwede rin. Pero yun nga, unahin nating manalangin para sa kanila ng gabay. Pero yung kapatawaran ni Allah, biyaya ni Allah, at iba pa, hindi pwede. At ito ngang paghiling ng kapatawaran, paghingi ng tawad kay Allah para sa mga musyrikin, applicable ito sa patay man o buhay. At mas mahigpit siyempre para sa patay. Kasi alam naman na natin, kapag ang tao ay namatay na musyrik, siguradong impyerno na ang kanyang patutunguhan. Impyerno na ang kanyang patutunguhan. Kaya nga, para sa mga Muslim, dapat ay matapat ang mga Muslim, lalong-lalo na sa kalagayan ng kanilang mga
malalapit na kamag-anak. Kasi sila nakakaalam. Nagsasala ba yung nanay mo o hindi? Muslim ba talaga yung tatay mo o hindi? Yung kapatid mo, Muslim ba talaga yan o nagpapakilala lang yung Muslim? Ngayon, kung mamatay sila, edi huwag ka nang magdua para sa kanila kung sila ay hindi namatay sa Islam. At lalong wag na wag mong lilinlangin ang mga Muslim, sasabi mo, namatay na Muslim yan, hugasan nyo, ilibing nyo sa sementeryo ng mga Muslim, hindi pwede. Pananagutan yun, kasalanan yun. Niloloko mo ang mga Muslim, syempre niloloko mo rin magani. Hindi mo maloloko si Allah, pero hinahangad mo na maloko si Allah. At syempre, yun ay mas masahol. Ito yung pinakamasahol doon eh. Yun ay maituturing na istihza, panghahamak sa relihiyon, at yun ay kabilang sa nawakidul Islam. Alam mong, yun nga, halimbawa, may malapit kang kamag-anak, pamilya mo, yung anak mo namatay, alam mong hindi nagsasala. Tapos gusto mo pa rin na, mapaliguan, mapagsalahan ng janaza, ilibing sa sementeryo ng mga Muslim. Yun ay hindi rin pwede. Yun ay hindi rin pwede. Matapos na maging malinaw na sila ay namatay ng mga hindi mananampalataya. At yun nga, pagkatapos na may ibaba ang aya na ito, bumaba rin nga ang aya na dito ipinangalan ang chapter na ito, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi naggagabay sa sino mang mahalin mo, bagkus si Allah ang naggagabay sa sino mang naisin niya. Si Allah ang naggagabay sa sino mang naisin niya, hindi ang tao. Gaano man niya ito gustuhin. So nung dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so, ang sinabi dito, yun nga, Hadarat Abu Talib al-Wafat. Na hadarat, dumating na raw kay Abu Talib ang wafat, ang kamatayan. Pero ang tinutukoy dito, hindi yung kumbaga patay na siya. Pero kapag sinabing hadarat al-wafat, ay hadarahu alamatul maut wa muqaddimatuhu. Na dumating na ang mga palatandaan ng kamatayan at ang mga nauunang mga bagay dito. Okay? So kabilang sa mga palatandaan na nalalapit na ang kamatayan, ni naman yung paghihingalo. Siyempre, kung maaring panghihina o ano pa maaring mangyari sa isang mamamatay. Ngayon karagdagang mga detalye dito. Sa tinanong dito, limada amarahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawli la ilaha illallah inda mautihi. Bakit inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib na magsabi ng la ilaha illallah habang siya ay naghihingalo o malapit na sa kanyang kamatayan? So sinabi, li'ilmi Abi Talib bima dallat alayhi min nafi ash-shirk billahi wa ikhlasil ibadati lahu wahda. May kulang dito, liya'lama dapat ito, hindi li'ilmi Abi Talib. O pwede rin li'ilmi Abi Talib. So, yung tanong dito, yung konteksto ng tanong, bakit pa kailangan utusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Talib na magsyahada o magsabi ng la ilaha illallah? Hindi ba siya naniniwala sa gabay ni Allah? Na masasabi ng tao na sino mang gabayan ni Allah ang la ilaha illallah kahit hindi niya ito utusan? Alam niya. Pero yun nga, ito ay upang malaman ni Abu Talib ang kahulugan ng la ilaha illallah na ito nga ay taliwas sa shirk. At ito ay ang pagdadalisay ng pagsamba sa kanya lamang, kay Allah lamang ng nag-iisa at walang katambal. So, kumbaga, ipinapaalala lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib. Sumunod na usapin, mamana qawlihi ta'ala, uhaju laka biha indallah.
Anong ibig sabihin ng sinabi, ay hindi pala sinabi ni Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama'na qawlihi uhajj laka biha indallah. Uhajj, ibig sabihin, makikiusap, o pwede rin makikipagtalo, o pwede rin mamamagitan. So pinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib na kapag sinabi niya ang la ilaha illallah ay makikipagtalo, kumbaga mamamagitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah para kay Abu Talib dahil lang sa la ilaha illallah, kahit hindi siya nakapagsala, kahit hindi siya nakagawa ng iba pang mga gawaing pagsamba. So nga, ito na yung nabanggit ko nung nakaraan na nagtataka talaga ako doon sa mga nagpapasyahada. Bakit ganun sila? Parang suga pa sila magpasyahada. So, kalimutan muna natin yung mga modus. Kasi may modus naman talaga. Na isipin na lang natin na nagmamalasakit talaga sila. Okay? Kasi meron akong tinanong nito, bakit ganyan kayo? Pasyahada kayo ng pasyahada. So sabi nila, para daw may pag-asa yung tao sa araw ng paghuhukom dahil sa syahada na yun. So sa mahabang panahon, iniisip ko nung dalil, kasi wala siyang binigay na dalil. Tapos nalaman ko na ito pala yung dalil nila. Si Abu Talib ay mangangatwiran para sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lamang sa pagsasabi ng la ilaha illallah. Pero nga, hindi ito dalil para dito. Ito ay espesyal, kumbaga, yung pinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib ay espesyal sa kanya. Katulad kung paanong si Ibrahim alayhis salam ay nangako sa kanyang ama. Pero tayo, wala tayong maipapangakong ganito sa tao. Okay, halimbawa nagdadakwa tayo. Kalimutan muna natin na may modus, na may yung nasa da'wa center, trabaho lang, pero wala siyang pakialam talaga sa sa da'wa. Trabaho lang yung para sa kanya. Kalimutan muna natin yun. Halimbawa, nagmamalasakit talaga siya, na may ligtas ang tao mula sa impyerno, sasabihin niya sa mga tao, sabihin niyo lang ang la ilaha illallah at meron na kayong pag-asa sa kabilang buhay, lalo na sa araw ng paghuhukom. Hindi niya pwedeng sasabihin ito. Kasi ang isa na batas sa atin bilang mga Muslim, ang iman, ang pananampalataya, ay qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Ito ay pananalita ng dila, pagkilos ng katawan, at pagpapatotoo ng puso. Ngayon yung syahada lang, tapos yung tao, hindi naman nagsala, hindi naman, basta wala talaga, nagsyahada lang siya minsan doon sa da'wa mo. Tapos buong buhay niya, kuffar na siya. Aasahan nyo ba na sa araw ng paghuhukom may pag-asa yun? Walang pag-asa yun. Parang si dami ritong napilit magsyahada eh. Si John Scott, kinukuha na natin ng manok. Nakita pa raw ni Jerome na nando sa prosesyon nung piyesta. Okay, so yung pagpapasyahada, may tamang paraan, may tamang intensyon, at syempre, itong ganito na sinasabi nila, pagsyahadahin lang ng tao. Tapos kahit hindi na nila balikan yun, basta mahalaga yung tao na yun meron ng pag-asa sa kabilang buhay, hindi ito yun. Hindi ito dalil para doon. Hindi ito dalil para doon. Kasi pinagbawalan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah na humingi ng tawad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Abu Talib. Pinagbawal. So walang dalil na ganito. Hindi pwede na gagawing dalil ito ng tao nang nagdadakwa. Sabihin niya pagsyahadahin yung mga tao, bahala na sila kung magsasala ba sila o hindi. Basta may pag-asa sila sa araw ng paghukom, walang ganun. Walang ganoon. Ang iman, ang Islam ay parehong nasa puso, nasa salita, at nasa gawa. Hindi pwedeng mawawala yung isa. Hindi pwedeng mawawala ang isa. So yung sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ashhadu laka biha indallah.
Unang kahulugan nito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay sasaksi na si Abu Talib nga ay nagsyahada. Ngayon, kung sa kalagayan ng da'iya, yung mga ngaral ng Islam, na pinilit niya yung tao na magsyahada, tapos hindi naman niya tinuruan magsala, basta iniwan niya na lang. O kaya binabalik-balikan niya naman pero hindi nga interesado sa Islam kasi nga nung pinagsyahada, wala lang. Hindi magiging madali para sa kanya yung kanyang ginawa. Sige, sasabihin niya, merong pag-asa. Ngayon, paano niya pangangatwiranan kay Allah sa araw ng paghuhukom ng tao na yun ay totoong ngang nagmuslim? Paano niya yung pangangatwiranan kay Allah? Paano niya pangangatwiranan kay Allah, pinagsyahada niya yung tao na wala namang kagustuhan na magmuslim? O hindi naman talaga nakakaunawa kung anong kahulugan ng pagiging Muslim. Kalimutan muna natin yung maaring nagpapakitang tao lang yung mga ngaral. Isipin na lang natin, nagmamalasakit talaga niya. Mahal niya yung mga tao. Pero yun nga, kahit ganun pa, paano niya pangangatwiranan ito kay Allah? Sasaksi siya na itong mga tao na ito, pinagsyahada niya ay nagmuslim talaga. Paano niya yun sasaksihan? Mahirap. At tayo sa Islam, malinaw sa atin, iligtas muna natin ang ating mga sarili bago tayo makakapagligtas ng iba. Iligtas muna natin ang ating mga sarili bago tayo makakapagligtas ng iba. At ito nga, ang marami sa nakakagawa nito, o lahat sila, nagagawa nila ito kasi nga, nagdadakwa sila ng hindi naayon sa kaalaman. Nagdadakwa sila ng hindi naayon sa kaalaman. Samantalang pangunahin nyo na criteria o qualification sa da'wa. Yung nga doon sa diba? Sa Surah Yusuf, Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basira, ana wa manittaba'ani. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking landas, ako ay nag-aanyaya patungo kay Allah. Ala basira, ayon sa tiyak na kaalaman, ako at ang mga sumusunod sa akin. Ibig sabihin, ang da'wa ay gagawin ayon sa kaalaman, ibig sabihin, ang metodolohiya nito ay ayon sa kaalaman natin sa Islam. Kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mag-iimbento tayo ng sarili nating paraan, sarili nating pamantayan kung paanong matutukoy na naging tagumpay ang sino man sa da'wa. Ngayon, tingnan nyo ngayon, yung mga sumikat sa da'wa, sino-sino ba sila? Yung mga malalakas magpasyahada. Ginawa na nating sukatan ng tagumpay ng tao, yung marami siyang mapasyahada. Samantalang hindi naman yan ang sukatan noon. Mas magaling pa siya kay Nuh alayhis salam, mas magaling pa siya kay Ayub, mas magaling pa siya doon sa iba pang mga propeta na kaunti lang ang nagmuslim sa da'wa nila. Kasi sila pag magpasyahada, bara-barangay, isang batalyon, hindi yan ang sukatan ng tagumpay sa da'wa. Inimbento lang yun ng mga tao. Nga, ala basira, ibig sabihin, bandang huli ang da'wa ay lilitaw na mas mahalaga pa rin dito ang pag-aaral at mas mahalaga pa rin dito ang, kumbaga, pag-unawa sa anumang pinag-aaralan. Kasi hindi pwedeng mag-iimbento ang tao ng paraan niya ng da'wa. Kaya nga tayo nagkakanda leche-leche. Sa maraming mga da'iya, maririnig mo sa kanila minsan, pupuntahan nila yung pinagsyahada nila kuno. Yayain nila magsala, ayaw sumama. Ang daming dahilan, busy raw, ganito, ganyan. Tapos yung da'iya, galit na galit. Sabi niya, munapik yan, hindi ayaw magsala. Gago ka pala, kung nagpilit yan magsyahada, tapos ngayon pipilitin mo magsala. Paano mo mapapagsala yan? Wala ngang iman. Pinilit mo lang siya na magsyahada. So hindi ganun. Ang tao, ang Muslim, ibig sabihin, ang obligasyon natin ay ang magparating lang. Kung gusto ng tao mag-Muslim, pwede, pero hindi yung pipilitin natin o lilinlangin o kaya lulukohin o kung ano pang mga pakulo na ginagawa ng mga mangangaral ngayon. Kaya ganun nga. Ang daming nagsasyahada pero hindi dumarami ang mga Muslim.
Nga nabanggit ko na sa inyo yung nakaraan, sabi dun sa Saudi Arabia dati, tagal ko nang narinig ito eh. Sa isang Islamic center pa lang, 3,000 daw yung nagmumuslim sa kanila buwan-buwan. 3,000 sa Riyadh, 3,000 buwan-buwan. Ngayon, bilangin mo yung 3,000. Sila na lang, Islamic center na. Wag na natin sa ibang Islamic center. O sa isang taon, sabihin na lang natin 30,000 ang nagmuslim. Ngayon, sa 10 taon, merong 300,000 na nagmuslim. Sabihin natin 40 years na nangyayari ang ganitong kalakaran sa da'wah, yung ganung maramihan na magpasyahada. So, 300,000, di ba? Nangyari sa 10 taon, 300,000. Sa 40 years, ilan? 1.2 million. Ang dami na nun, 1.2 million. Pero wala kang makikita 1.2 million na balik Islam. Wala kang makikita 1.2 million na balik Islam. Ibig sabihin, ano lang talaga, nagsyahada lang sila. At yun nga yung mapanganib. So hindi pa natin tinatalakay yung riya, yung paggamit sa Islam bilang o sa da'wa bilang kabuhayan. Hindi pa natin kumbaga hindi na natin yung pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan na lang natin yung panganib ng sinasabi nila na ito na pwede pagsyahadahin ng tao kahit walang follow-up o kahit wala naman siyang kagustuhan talaga na mag-Muslim. So ang kahulugan talaga, nung sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pag-asa. Kasi yun yung sabi nila yung mga tao pwedeng pagsyahadahin para may pag-asa sila sa araw ng paghuhukom. Pero hindi yun. Hindi lang sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya na, uhadju laka biha indallah, makikiusap ako kay Allah sa pamagitan ng iyong syahada. Na yun nga, ang kahulugan nito ay sasaksi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsyahada nga si Abu Talib, li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat alayhi minan nafyi wal ithbat la kubilat minhu wa dakhala fil Islam. Inga, sasaksi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya nga ay nagsyahada. Pero syempre, ang syahada na ito ni Abu Talib, kung sinabi niya ito sa panahon na yun, ito ay magpapatunay lamang na nauunawaan niya. Kinikilala niya ang anumang pinagtitibay sa la ilaha illallah at anumang itinatanggi sa la ilaha illallah. Na itinatanggi rito na may iba pang Diyos at pinagtitibay dito na si Allah lang ang Diyos na marapat sambahin. Na dahil dito, tatanggapin ito mula sa kanya at tiyak na nakapasok nga siya sa Islam. So, binigyang diin pa rin na kung si Abu Talib halimbawa ay magsasyahada sa panahon na yun, magsasyahada siya dahil naunawaan niya ang la ilaha illallah. Pero yun nga, hindi naman niya naunawaan ang la ilaha illallah kaya hindi siya nagsyahada. At hindi rin naman siya pinilit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, sa panahon na ito, hindi siya pinataas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kamay. Sinong gusto ng paraiso? Sinong kung ano-anong pakulo. So, bandang huli, yung kung sa da'wa, katulad ng nabanggit ko kanina, unahin natin iligtas ang ating mga sarili bago tayo makakapagligtas sa iba. So, paano yung gusto mong maligtas yung iba? Dahil naman dun, mapapahamak ka sa araw ng paghuhukom. Tatanungin ka ni Allah, ba't mo pinagsyahada yan? Di wala namang kagustuhan magsyahada. Tapos tatanungin ka ni Allah, ba't mo pinangako dyan ng paraiso? Tapos tatanungin sa'yo ni Allah, ba't pinamimigay mo lang ang relihiyon sa kung kani-kanino? Paano mo sasagutin yun sa araw ng paghuhukom? Ano yung Islam? Candy? Ano yung Islam? Walang halaga sa'yo, pamimigay mo lang kung kani-kanino. Fraternity nga, ang hirap pasukin . Hindi sila tatanggap kung sino-sino lang na miyembro. Tapos ikaw, relihiyon, na dito nakasalalay yung tunay na kapatiran, pamimigay mo lang kung kani-kanino. Di ba napakasama at kumbaga parang minaliit talaga ang
relihiyon. Minaliit ang relihiyon. Sabihin man natin na ginawa nila yun para magmalasakit o dahil sa pagmamalasakit. Kung titimbangin lahat ng argumento, hindi marapat na gawin. At dito, anong relihiyon ni Abdul Muttalib na tinutukoy? Ang tinutukoy dito, asyirku billahi fi uluhiyatihi. Ang pagtatambal kay Allah sa kanyang pagiging Diyos. So ito yung naging tagpo doon sa kamatayan ni Abdul Muttalib. Dito sa sa Kitabut Tauhid, yung naging focus dito, yung kahulugan nito sa akida. Pero palagi ko nasisingit yung usapin dito sa da'wa. Kasi lahat naman tayo nagdada'wa, di ba? At yun nga, sa panahon na ito, maling nauunawaan ng da'wa at merong iba't ibang mga kakaibang pinaggagawa yung mga tao sa da'wa. At sa sobrang laganap na ng mga ganong kaparaanan, kapag meron kang ibang pananaw, ikaw ang mali. Ikaw yung mamaliin nila. Kasi ilan lang kayong ganon ng pananaw. Lahat sila ganon ng pananaw na Dapat maramihan magsyahada. At pag magsyahada, meron ng pag-asa. Pero hindi dapat, dapat maninindigan ng tao at hindi siya dapat panghihinaan sa kung ano man yung tama. So panindigan niya kung anong tama, inshallah. Kahit marami pang gumagawa noon, yumayaman sila doon sa ginagawa nila, sumisikat, kung ano pang nakakamit nilang pakinabang, nakapangasawa sila ng marami dahil doon sa dami nilang yung syahada, sa kanila na lahat yun. Mas gusto ko na lang dito sa bundok kaysa yung kung tutusin, kaya ko namang gawin yung ginagawa nila pero hindi ko gagawin kasi alam kong mali. Alhamdulillah. So itutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.